the year. At tayo pong lahat ay nagagalak that we have gathered together. So let's begin our service with the prayer. Ama naming Diyos, pinupuri ka namin at niyataas namin iyong ngalan. Ikaw ang aming Diyos na sinasamba. Ikaw ang dahilan kung bakit naririto kami ngayon sa umagang ito. At ikaw ang naging dahilan sa mga nakaraang linggo, sa buong taon na ito, Panginoon, kung bakit kami ay nagpupuri at nagpapasalamat. Panginoon, kami lumalapit sa inyo bilang inyong mga anak na bagamat hindi kami perpekto, Panginoon, alam namin na ikaw ay Diyos na mapagpatawad at handang patuloy na linisin kami. Kami ay nagpapasalamat ngayon sa hindi lamang sa umagang ito, hindi lamang sa araw na ito, kundi sa buong nagdaang taon na ikaw ang siyang nagmahal at nag-provide ng mga pangangailangan namin. Pinakita at pinamalas mo, Panginoon, ang iyong katapatan sa buhay namin. Nakita namin kung gaano ka katotoo sa iyong mga pangako at inihayag mo yung sarili sa pamamagitan ng inyong salita. Panginoon, nadalangin namin na sa umagang ito, pagpalain niyo po kami. Huwag niyo pong hayaan na matapos ang gawain ito nang hindi namin nararanasan ang inyong pagpapala. At kami ay nananalangin din na maging katanggap-tanggap ang aming mga papuri at pasasalamat sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesus. Ninadalangin namin, Panginoon, na sa umagang ito, ikaw lamang ang siyang maitaas, ikaw lamang ang siyang nasa sentro ng aming puso sa aming bawat pag-awit at pakikinig ng inyong salita, sa aming pagbibigay sa inyong gawain. Ninadalangin namin, Panginoon, ang pagkilos ng inyong banal na Espiritu, na bigyan niyo po kami ng pusong mapagpasalamat at pusong may kagalakan sa pagpupuri sa inyo. Ninadalangin din namin, Panginoon, ang bansang ito, ang bansang Pilipinas, na patuloy pagpalain niyo sa pamamagitan ng mga iglesia na itayo at nagsisilbi, nagtatapat sa inyo, Panginoon. Dinadalangin namin na sa umagang ito, ikaw lamang at ikaw lamang, sa simula ng taon ito hanggang sa huling linggo ng taong ito, ang aming pupurihin at pasasalamatan. Ito may dalangin pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Good morning, everyone. Nasaan na yung mga iba nating kapatid? Tulog po ba sila? Hallelujah. Ito na po yung sinasabi natin. Praise the Lord. Ba't hindi po tayo magpapatinag kahit na hindi tayo puno ngayon ay hindi hadlang upang hindi tayo magpatuloy sa ating pagpupuri sa Panginoon. Amen? So, pwede mo bang pakisabi sa iyong katabi, ika'y pinagpala. Pinagpala. Sapagkat naririto ka ngayon. Amen. Pwede po ba nating palakpakan natin Panginoon? Hallelujah. Praise you, Jesus. Let us rejoice and be glad. Hallelujah.
Dakila siya, dakila siya, dakila siya. Tayong lahat. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Amen. Minsan pa natin awitin ang Panginoon. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Kahit maglaho, kahit maglaho ang buong mundo, aming si Jesus ang sangligan ko. Minsan pa, kahit maglaho ang buong mundo, Langit si Jesus ang sangligan ko. Dakila siya, dakila siya. Sinong dakila? Si Jesus. Dakila siya, O Diyos. Dakila ka, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila ka, O Diyos, dakila siya, dakila siya.
Harapan-dapat na purihin, harapan-dapat sambahin. Harapan-dapat na awitan, harapan-dapat mahalin. Harapan-dapat na purihin, harapan-dapat sambahin. Harapan-dapat na awitan, lahat ng papuri sa ngalan mo. Sa nga po, Diyos, kalwalhatian, magsamay alay sa'yo. Lahat ay ibibigay, maging aking buhay. Harapan-dapat na purihin, harapan-dapat na awin. Harapan-dapat lahat ng papuri sa ngalan mo. Kalwalhatian, magsamay alay sa'yo. Lahat ay ibibigay, maging aking buhay. Harapan-dapat harapan-dapat na awitan, harapan-dapat harapan-dapat na purihin, harapan-dapat sambahin. Harapan-dapat na awitan, harapan-dapat harapan-dapat sabay-sabay tayo. Harapan-dapat na purihin, harapan-dapat sambahin. Harapan-dapat na awitan, harapan-dapat bisan pa. Harapan-dapat na purihin, harapan-dapat sambahin. Harapan-dapat Panginoon. Hallelujah. Kuni nga Panginoon, na karapat-dapat kang sambahin, awitan, pasalamatan. Hallelujah. Lord, we continue to worship you in this place, God. We just want to worship you. We just want to glorify your name, Father. We just want to give you thanks for your goodness, for your faithfulness po sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong sukdulang biyaya. Panginoon, tingnan niyo po ang mga tinig ng bawat isa, Panginoon. Nagsusumamo po sa inyo.
masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Minsan pa habang hindi karapat-dapat, pagkukunan ng habang at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ko sa aking kalumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran, na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo. Hallelujah. Habang hindi karapat-dapat, pagkukunan ng habang at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran, na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo. O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Jesus, habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habang at wagas mong pagsinta. Amen. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Can we sing this song? Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habang at wagas mong
Kawalhatian, salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos. na mas malawak Malawak ka higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukulang biyaya mo. Oh, salamat, Jesus. Higit sa'yo, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, magpamas, ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang Wala nang higit sa'yo. sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sige, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Sige mo, sabihin po natin sa Panginoon. Wala kang katulad. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang Minsan pa po wala kang katulad. Sige po, sabihin po natin gabi na wala kang Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Oh, wala kang katulad. Hallelujah, purihin ka, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na wala kang katulad, wala kang kapantay. At ikaw lang ang tanging Diyos, Panginoon, na aming sinasamba. Panginoon, sa araw na ito, sa iyo lamang po ang papuri, pasasalamat at pagsamba, Panginoon. Ang tanging pangalan mo lang ang sumaitaas, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah.
Amen. Hallelujah. Good morning po muli sa bawat isa. Tayo po ngayon ay nasa bahagi ng pagbibigay sa Panginoon. Amen. Kahapon po, pagmula noong December 27, ang music team po ay natapos po ang ang aming pong yearly team building. Ano po? At sa aming pong team building, kapag may mga, alam niyo naman po na pag may mga groupings o mga groups na may mga activity, ay hindi nawawala ang mga gastusin, no? Yung mga kailangan na bilhin o kailangan na gamitin. Ando na yung transportation, ando na yung titirhan, no? Tunay nga na ang ating Diyos ay Diyos ng our God is our God, our Jehovah Jireh, no? Ang nagpo-provide po ng ating mga pangailangan. Noong mga previous po ng aming mga tao ng team building or yearly team building ay nagsusolicit po kami, no? Kasi alam niyo naman po, yung mga kasama natin sa team ay mga estudyante, mga kabataan halos, no? So wala naman po silang mga sariling income, wala silang sariling pera. Kaya kami po ay nag-iisip kung paano matutugunan yung aming mga pangailangan na hindi po nagpapabigat o hindi burden ng church ang team, no? Kaya kami po ay nag-iisip kung paano matutugunan. So sa pamagitan po ng pag-solicit, kami po ay nagbibigay ng mga sulat sa mga kapatid at tunay nga natutugunan naman yung pangailangan. But ngayong taon na ito, sa aming pong team building, kami po ay nagagalak at nagpapasalamat sapagkat hindi na po kami nagsolicit. Kami na po mismo, ang bawat miyembro ng team ay nagkukusang mag-sponsor ng aming mga pangailangan sa aming team building. So tunay nga na ang ating Diyos ang nagpo-provide ng ating mga pangailangan. He is our Jehovah Jireh. Amen? God, our provider. So hindi ko na po pakakalalim pa sapagkat marami na po tayong mga pagtuturo about giving, about tithes and offering. Pero sisimplihan ko na lang po. Yun nga po, ang ating Diyos, ang siyang nagpo-provide. He is our God, our Jehovah Jireh. God, our provider. No po, ng ating mga pangailangan. So lahat ng ating mga tinatangkilik, lahat ng ating mga natatanggap na regalo, lahat ng ating nasa sa atin ay galing sa Diyos. At yung mga pangailangan natin ay siya ang nagpo-provide, siya ang nagbibigay. Ano po? So, He is faithful and just. Kaya karapat-dapat na ibalik natin yung ating mga kaloob sa Panginoon upang ito ay magamit naman sa expansion o sa pagpapalaganap ng kanyang salita para sa kingdom ng Panginoon. Amen? So, glory to God. Salamat sa Panginoon at kagabi po ay kaninang madaling araw actually kami ay nakauwi. Inabot na kami ng madaling araw. So, halos po ng member ng team ay wala pa pong mga tulog yan. Kung nakita niyo po, ang aming mga mata ay mga tantalizing eyes. Kasi po wala pa nga po kami mga tulog halos. No? But praise God, tunay nga sa aming mga ginawa magmula ng 27, simple, sabi ko nga doon sa simple pero magarbo. Ba't ko sinabing magarbo? Kasi yung aming tinirahan ay magarbo. Ang ganda-ganda ng aming tinirahan. So, glory to God, no? Hindi na po kami, yun, no? Isa pa po yun, hindi na kami nag-rent, no?
pinrovide din ni Lord yung aming titirhan. Hindi lang isa, naging dalawa pa. So, imbis na magsisiksikan kami doon sa isang room, isang condo, ginawa doon yung iba, yung mga youth, yung ibang family na kasama namin. So, napakabuti talaga ng Panginoon, no? Na hindi natin in-expect yung pagpapala na matatamo natin. Dahil tunay na ang ating Diyos ay nagpo-provide ng ating mga pangailangan. So karapat-dapat na ibalik natin ito para sa gawain ng Panginoon. Amen? Hindi kailangan ng Diyos ang ating mga tithes and offering. Pero ito ay gagawitin para sa pagpapalaganap ng kanyang salita, expansion ng kanyang kingdom dito sa lupa. Amen? So salamat po sa oras dito. Tayo po ay manalangin. Atin pong ipanalangin yung ating mga kaloob. Dakilang Diyos, salamat po sa oras na ito, sa amin pong pagkakaloob. Marapatin mo, Panginoon, at tanggapin ang amin pong mga handog na mga pagpapala nagmula rin sa iyo, Panginoon. Amin po itong binabalik upang magamit, Panginoon, sa iyong kaharian na pagpapalaganap ng iyong mga salita, Panginoon. At patuloy na pagpalain mo, Panginoon, ang mga kamay na magkakaloob sa umagang ito, O Diyos. At patuloy mo pong pagpalain ang bawat mga kamay na magkakaloob, kanilang mga trabaho, businesses, Panginoon, at anuman, Panginoon, ang kanilang mga source of income, Panginoon, ikaw po ang siyang magpapala nito at magpapatuloy na kakatagpo sa kanila pong mga pangailangan. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito. Pinupuri ka namin at dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Gandang umaga po sa bawat isa. Yan, advance Happy New Year po at advance Merry Christmas na rin ho next year. So salamat po sa ating Panginoon sa kanyang nag-uumapaw na biyaya at pagpapala sa ating pong lahat. Ano? At ngayon po ay dako tayo sa mga announcements. Ayan ho. Ayan, ho. So bago po yan, meron pong inabot sa ating kanina. So nice po nating i-welcome muna ang ating mga kapatid. No? Dito po, mamaya ay sama-sama po nating pag-pray. So welcome muna po natin si Sister Lay and Brother Daniel Dumaran. Ayun. Magsawa po. Ayun, praise the Lord. Welcome po at mamaya po ay ayun. Invited sila ni na Pastor Romela sa Santi. So, ano ba? Ayun. So, dako na po tayo sa mga announcements. Kung kayo po ay malapit po sa mga lugar na ito na pinagdadausan po ng pagpapahayag ng salita ho ng ating Panginoong Diyos. Ayan. Nauna po yung mga prayer meeting ho. So, ayun muna pong sa every Thursday ho. Sa baba po yan. At live din ho yan sa ano po. Search lamang ho ninyo sa Facebook. Ano yung Christ-Centered Life. Ayan ho. Prayer meeting ho every Thursday. 6 o'clock po ng hapon o gabi na ho. Welcome po ang lahat. Ayan.
At kung kayo po ay hindi naman makapunta personal, ay pwede ho yung sundan o subaybayan sa ating pong live po yun. No? So then, sa mga Bible study ho, ayan, mayroon po tayo, 6 o'clock ho lahat yan, o yung sa itaas. Sa St. Dominic po, ayan, every Monday, ayan, Monday nga. Ayan. So welcome po ang mga malapit po dyan. Then pagdating ho ng Miyerkules, sa Northville naman ho, dito lang ho. So kung malapit ko kayo dyan, ilang hakbang, ayan, attend ho kayo dyan. Then Friday naman, sa Kalayaan Village, San Agustin yun, ano? Kalayaan. Ayan ho. So, 6 o'clock ho yan. Welcome po ang mga malapit po dyan. Then pagdating ho ng 5 hapon ng ba yan? Kebyawan ba yan? Ayan. Kebyawan. Ayan, Kebyawan. Kina Konsyal. Ayan, so sing po. Garcia family po yan. So welcome din ho ang bawat isa ho at yung kina Friday yung kisa inyo, no, Baba, kina Sister Tita po. Friday naman ho, Kebyawan din ho yan. Dalawa ho ang Bible study ho dyan. So welcome po ang mga malapit po dyan. Then doon po sa mga nagnanais din naman ho na magbukas din, magkaroon ng Bible study ho. Sa mga nanonood din ngayon, no, welcome po, makipag-ugnay lamang po kayo o maglagay din dyan po sa comment section ho. So welcome po. Ano? Kami po dito ay buong puso na maghahatid sa inyo ng salita ho ng ating Panginoon. Libre po ito, wala pong bayad dito. No? Siyempre, walang bayad, libre eh. So, purihin po ang Panginoon and then, meron pa pala sa Sunday naman ho. So, Youth Sunday School, yan ho. Every second and fourth Sundays po, 9 o'clock po yan. So, pinapangunahan po ng ating pastor, Pastor JB, sa baba po yan. Then, pagdating po ng 9:30, dito naman ho, yung mga adult, medyo umangat ng konti sa mga youth po. 9:30 po, kay Sister Susan naman ho, siya po ang naglilid po dito. Ano? Then, pagdating ho ng alas 10 ng umaga, yan po yung ating Sunday service ho. Ano ho? 10 o'clock po ng umaga, hindi po gabi yan. Then after service po, ay mayroon po tayong life group naman po, yung DG na tinatawag, ano ho? Second and fourth Sundays po. So wag po tayo magmadaling umuwi. Sama-sama ho nating muling kung ano po ang ating napakinggan at natutunan po sa mensahe na ating napakinggan. Ano ho? So welcome po. Meron naman pong pantawid, ika nga. Pantawid na panglaman tiyan din ho. Sa ano po yan? Sa DG ho yan. Ayan, membership class naman ho. Ayan, kung kayo po hindi pa po nakakapagpalista, malapit na po yung election, hindi kayo makakapag, boto. Hindi, magpalista lang ho kayo, para maisama po kayo sa listahan ho. So every third Sunday po yan. Yun. Then, paalala ho palagi, ayan, no food or drinks na dito ho sa loob ng sanctuary. So kung hindi ho natin maiwasan dahil yung mga bata po ay gutumin, ika nga, pakilinis na rin ho. Ano ho? Ayan. So yung pong mga puting upuan po dyan sa likuran, ayan ho, nakalaan po yan sa mga nanay na may bata o sanggol ho na pinapadede ho. Ano ho? So ilaan po natin sana ho yan, ang mga yan. Then, bago ho yung pagpapahayag ng salita ho ng Diyos, kung maaari po ay, ayan ho, i-mute ho natin o i-off na rin ho natin yung ating pong mga cellphones nang sa ganun ho ay huwag po tayong magugulat na biglang lalakas ang ring ho. Ano? Nasa ganun po, hindi po tayo makakaabala, ika nga sa pakikinig ko ng salita ho ng ating Panginoon. So, ano pa ba? Ayun ho.
Sana ho maiwasan din ho natin yung magkaroon po tayo ng mga personal na pagbibideo ho dito sa gawain natin ng ating Panginoon. So live naman ho ito at pwede hong panoorin uli after. So saan maiwasan po yun, no? So yun ho. At wala na ba? So okay po, muli ho, tinatawagan natin muli sina Sir Lee at Brother Daniel Dumaran. Pag-pray po namin kayo. Tayo lang po. Hindi po namin kayo tinatawagan dito sa harapan. Ayan. Praise the Lord. Ayan. So sige po, tayo po ay sama-sama ho nating i-welcome sila sa pamagitan ho ng panalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po sa iyong kabutihan at katapatan mo po sa umagang ito. Panginoon, sa bawat sa amin, siyempre una sa lahat, O Diyos, yung pagbibigay mo po ng buhay sa amin ngayon upang patuloy po kaming makapagsamba at makapagpuri sa iyo. Patuloy na maihandog ang aming buhay bilang handog na buhay, ganap at kalugod-lugod sa iyo. At ngayon, Panginoon, salamat po sa buhay po ni Sister Leah at Brother Daniel Dumaran na idinako mo po sa lugar na ito upang sila po ay makasama namin sa pagsamba po sa iyo at pakikinig ho na yung mga salita at amin pong dinadalangin na maghatid po ng pagpapala sa kanila, O Diyos, ang iyong salita na maririnig po nila ngayon, O Diyos, sa pamagitan po ng iyong lingkod. Pagpalain mo po patuloy ang kanilang buhay, ang kanilang pamilya, Panginoon. Patuloy kang maranasan nawa sa kanilang buhay at patuloy na nasain pa nila, Panginoon, na makilala ka at maranasan ka, O Diyos. At patuloy na makapaglingkod din po sa iyo, Panginoon. Salamat po ng marami, O Diyos. Nagpapahayag po kami sa kanila mula sa iyo ng mabubuti at ganap na mga bagay, O Diyos. Salamat po at binabalik po namin sa iyo ang lahat ng papurit pa sa salamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So ngayon po, ihanda na po natin ang ating mga pandinig, no? Lalo ang ating pong puso. Wala muna hong bulungan, iwasan po natin na sa gano'n mapakinabangan ho natin. Sayang ho kasi ang salita ng Diyos, baka ho maagaw po yan ng kaaway, sayang. So nawa po ay mapakinabangan natin na sa gano'n po ay tumubo at mamunga po sa ating pong buhay. So ihatid po sa atin ang salita ng Diyos ng ating pong Pastora Vicky Versosa. Magandang umaga po sa bawat isa. Happy New Year po in advance. Okay, magandang umaga po. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon again sa pagkakataong ito na maghahatid po ng kanyang salita. At nais ko pong i-welcome din po si Brother Ray. Siguro more than probably 5 years ago nung huling magkita-kita po tayo ni Brother Ray at ng kanyang kuya. Pwedeng tumayo si Brother Ray? So, salamat po na nakasama po natin siya sa pagkakataong ito. Sila po ay, before ay nakabase po siya sa Guam at recently ay sa US, Brother Ray? Anong state? Las Vegas? Okay, nasa Las Vegas na po siya ngayon. So, welcome po. Kahit na talagang minsan ay parang kinakabahan ka sa paghahatid ng salita ng Diyos is but a natural po dahil kumbaga napaka-sensitive na bagay at talagang yung buong pagpapahalaga, panahon, attention ay dapat ilaan po sa paghahanda ng salita ng Diyos. So ito po ay hindi winawalang bahala at isiniset aside. So this morning, I will be giving the continuation po nung series na inihahatid ko po from the book of Hebrews. So itutuloy ko po yung chapter 5 verses 11 until chapter 6, buong chapter po. Ito po ay call to spiritual growth. So I'm requesting for everybody to please rise up as we read Hebrews chapter 5 verses 11
until chapter 6, buong chapter po. So, it's my prayer na you will bear with me kahit na sabi nga ni Pastor Rene, yung bumaba ng Baguio ay wala pa po silang tulog. So, wag lang po sanang yung maghihilik para hindi naman magising yung mga katabi ninyo. Okay po ba yon? So, tahimik lang yung pagtulog para hindi makaabala sa iba. So, Hebrews chapter 5 verses 11. We have much to say about this, but it is hard to make it clear to you because you no longer try to understand. In fact, okay, siguro doon ko lang po basahin, mas malaki. Verse 12, in fact, though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you the elementary truths of God's Word all over again. You need milk, not solid food. Still, an infant is not acquainted with the teaching about righteousness, but solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. Elementary teaching about Christ and go on to maturity, not laying again the foundation of repentance from acts that lead to death and of faith in God, instruction about baptism, the laying on of hands, the resurrection of the dead, and the eternal judgment. And God permitting, we will do so. Once been enlightened, who have been tasted the heavenly gift, who have shared in the Holy Spirit, who have shared the goodness of the Word of God and the powers of the coming age, if they fall away, to be brought back to repentance because they're lost, they have crucifying the Son of God all over again and subjecting Him to public disgrace. Falling on of it, and that produces a crop. Okay, tama po ba? Dito na lang. Okay, sorry po. If they fall away, to be brought back to repentance because to their loss, they are crucifying the Son of God all over again and subjecting Him to public disgrace. Land that drinks in the rain, often falling on it, and that produces a crop useful to those for whom it is farmed, receive the blessing of God. Okay, of God. But land that produces thorns and thistles is worthless and is in danger of being cursed. In the end, it will be burned. Even though we speak like these, dear friends, we are confident of better things in your case, things that accompany salvation. God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. We want each of you to show this same diligence to the very end in order to make you hope sure. We do not want you to become lazy, but to imitate those who through faith have patience, inherit what have been promised. When God has made His promise to Abraham, since then there was no greater for Him to swear by. He swore by Himself, saying, I will surely bless you and give you many descendants. And so after awaiting patiently, Abraham received what was promised. Men swear by someone greater than themselves, and by the oath confirms what is said and put an end to all argument, because God wanted to make the unchanging nature of His purpose very clear to the heirs of what was promised. He confirmed it with an oath. God did this so by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie. We hope have pled to take hold to the hope offered to us may greatly encourage. We have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtain, where Jesus, who went before us, has entered on our behalf. He has become a high priest forever in the order of Melchizedek. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Let us pause for a moment of prayer. Lord, nagpapasalamat po kami sa biyaya mo, sa mga masaganang blessing na patuloy na pinaparanas niyo po sa iyong mga anak. And we pray, Lord, yung patience at ang kapayapaan din po ang siyang maghari sa aming kalagitnaan upang lubos po naming maisakatuparan ang iyong mga salita at tanggapin ito sa aming mga buhay. Sa pangalan nga po ni Jesus. Amen. Thank you. So, again, ito pong message na ito coming from chapter 5:11 until chapter 6.
It is a call to spiritual growth. So mapapansin po natin, doon po sa beginning in verse 1, ay ito po ay patungkol sa high priest ng ating Panginoong Hesukristo. Kinukompare po doon sa mga earthly high priest way back noong mga panahon ng unang panahon po, no, na napaka-greater po yung ginampan ng papel ng ating Panginoon being the high priest. And again, sa Hebrews din na sabi po doon, yung ginawa po niyang ito ay once lamang. Once, at hindi na po ito uulit-ulitin pa. So, ang context po nung Hebrews chapter 5 verse 11, chapter 5 verse 11 to 14 is the beginning of yet another warning from the writer. Actually, sa Hebrews, meron pong mga warning na ipinagkaloob po dito yung writer ng aklat. Unang-una, the danger of neglect. Yung nakakaligtaan, lagi pinapaalala ito sa mga audience, doon sa mga believers, sa mga mga bagong mananampalataya kay Kristo, pinapaunawa ito sa kanila. Ulit-ulit ay nire-remind po ng writer kung ano yung mga dapat nilang isakatuparan. So, unang-una, yung the danger of neglect sa chapter 2 verses 1 to 4, and then the danger of unbelief. So, nakita naman natin, di ho ba, from time to time, since we're under the series of Hebrews, di ho ba, yung paanyaya lagi ng Diyos, yung rest na nais niyang ibigay doon sa kanyang sa kanyang piniling bayan. Pero dahil sa katigasan ng kanilang puso, katigasan ng kanilang ulo, kung kaya't hindi po nila nakamtan yung kapayapaan na ito na inaalok ng ating Panginoon. So yun nga, neglect, unbelief, and then ito po sa number 3, the danger of spiritual immaturity. Chapter 5, 11, 6, the whole chapter. And then number 4, the danger of failing to endure. So probably, alam naman natin yung kalagayan po ng mga believers po dito dahil sila po yung mga bagong mananampalataya, kung kaya natetempt sila na balik na lang sa dati kasi yung dating pananampalataya nila parang seemingly mas madali, walang tumutuligsa, walang tumutukso, walang umuusig sa kanila, and most probably iniisip nila mas madali na balik na lang. Pero kaya dito sabi po ng author, yung meron pong danger na mag-fail sila to endure to the end. Failing to endure to the end. And then the inherent danger of refusing God. So nakakalungkot naman kahit na pala sila po'y nakapakinig na ng salita ng Diyos, naranasan nila yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay nila, meron pa rin palang pagkakataon o maaari pa rin palang pumasok po na i-refuse nila ang Diyos sa kanilang buhay. Okay. So prior verses have begun to introduce the idea of Christ being the high priest, being tied to the Old Testament figure of Melchizedek. The original audience is being chastised for being spiritually immature. This discourse on immaturity will continue through chapter 6. So, yung discourse na tinutukoy dito, itong mahabang pagtuturo na ito ay umabot po hanggang chapter 6 nga po nung Hebrews. So, unang-una po na nais ko pong bigyan ng diin dito, the problem of spiritual immaturity. Meron pong frustration yung may akda ng Hebrews. So dito sa verse going back again sa chapter 5, 11 to 12a, the author has much to say, but his readers are slow to learn. Meron pong ilang mga kadahilanan ito po'y matatagpuan natin sa iba-ibang mga translation ng Biblia. Hindi ko na lang po nilagay kung anong particular ang mga tumutukoy na translation po dito. Sabi po doon sa nauna, you no longer try to understand. And next, dull of hearing or sluggish. Sluggish po is slow moving or inactive. And then you have become too lazy to understand. So, I don't know, minsan, lalo na po yung mga nanay na nagtsatsagang nagtuturo ng kanilang mga anak sa elementary, di ho ba? Yung mga hands-on sa pagtuturo sa inyong mga anak. Minsan ay talagang porsigido kayong turuan, pero may pagkakataon minsan parang very slow.
O kaya ay siguro talagang may mga slow naman talaga kung kaya't hindi ganun kabilis yung pag-absorb nila ng mga pagtuturong isinasagawa. I still remember nung bago, siyempre, galing din ako noon sa ganoong sitwasyon na nagtuturo ako ng aking mga anak. So, nakalimutan ko na yun, matagal na ng panahon. Pinaalala nung youngest ng daughter ko, di ba ganito yung tinuturo mo sa hindi ko na may mention kung sinong anak ko yun, isaksak mo sa kokote mo. Parang ganun, di ba? Parang ganun din po ba kayo mga nanay? Isaksak mo sa kokote mo, ganyan. Tapos minsan hindi nyo matiis, tutuktukan nyo pa, talagang yung kakalugin nyo yung ulo ng inyong mga anak. Pero ngayon, nakakahiya. Kasi sila, ang advanced sila sa computer. Samantalang yung mga magulang, and I have to admit na naiwan when it comes to computer literacy, naiwan po kami. So nakakalungkot, pero hindi naman lahat ng magulang ay ganon. Kaya, ito yung naging kalagayan nila. Sabi nga po nung author, since meron siyang frustration dito, kasi ito yung ilang mga bagay na sinabi niya na you no longer try to understand. Parang ayaw nyo nang matuto pa. So nakakalungkot kasi na minsan pag dumarating na tayo doon sa golden age, tapos sa mga senior years, parang isip ng marami, ay, hindi na yan para sa amin. Hindi po. Ang pag-aaral po o yung pagkatuto, hindi po natatapos yan. Dire-diretso po yan, tuloy-tuloy. Last Friday nga po, meron pong mga ilan politician yung pumunta po doon sa Christmas party. And I think, parang tatakbo yung isang medyo super senior na, I think 85. Talagang may tungkod na siya, pero siguro gustong-gusto pa rin niyang mag-serve sa San Fernando. Kung kaya't yung eagerness niya at his old age ay talagang gusto pa rin po niyang maglingkod. So ito po yung pagpapakita lamang, pagpapatunay na habang tayo po may opportunity, meron po tayong mga lakas pa upang maglingkod. Hindi lamang po sa labas, lalong-lalo na po sa gawain ng Panginoon, sa iglesia, paggamit tayo sa Panginoon. At wag nating sasabihin or mag-i-excuse tayo na sa kanila na lang, sa mga bata na lang, hindi po para sa lahat. So ito po yung pagpapakita na ang salita ng Diyos is very powerful. And even in Hebrews chapter 4, diba, verse 12 na it's like a two swords edge na dalawa yung talim niya kabilaan sapagkat ganoong kabisa ang salita ng Diyos, sharper than any two-edged sword. So, you no longer try to understand and dull of hearing or sluggish. You have become too lazy to understand. Naging tamad na para matuto. Alam po ninyo, itong dull of hearing na ito doesn't mean there is wrong with physical ears. Rather, there is something wrong with the heart. So the heart is not eager and diligent to embrace the promise and turn them into faith and patience. So ang problema po pala, hindi daw yung ating mga hearing, yung ating mga pandinig. Yung kalagayan ng ating puso, ito ang may problema. Kapag hindi natin lubusan na unawaan at tinanggap sa ating puso yung salita ng Diyos, sabi po ng Hebreo, hindi po tayo magbe-benefit dito. Wala pong magiging pakinabang ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. So the heart is not eager and diligent to embrace the promise and turn them into faith and patience. Instead, the word comes into the ears and goes down to the heart and hits something hard or tough or starting to get hard. So doon napakinggan natin, napakinggan natin ang salita, tinanggap ng ating tenga. Tapos, pagdating sa ating puso, may nagre-resist, may tumatanggi. Sabi nga, dahil may problema yung kalagayan ng puso. And if you still remember yung parable nung yung sowing, di ho ba, yung seed, tinanim, inihagis doon sa tabi ng daan, sa mabatuhan, doon sa mga matinik, sa dawagan. Actually, doon sa seed, wala pong problema perfect ito, maganda and healthy. Kaya lang ang problema yung lupa, yung lugar na pagtatamnan. Unang-una yung nga tabing daan. At dito ay pinakita, along the way, lahat naman tinanggap ang salita For the meantime, sa mga sandaling panahon,
ay masaya sila. Pero habang dumadaan ang mga panahon, dahil dumadaan sila sa mga pagsubok ng buhay at merong mga bagay na hindi naiiwasan ng mga challenges sa buhay, kung kaya't unti-unti ay pinanghinaan sila ng loob at hindi na nagpatuloy. So, yun po yung kalagayan ng doon sa parable na yun. So, it is a kind of having with the ears that is unresponsive in the heart. It doesn't embrace the word of God with faith, and therefore, it doesn't produce patience and obedience. So, yun po ang naging kalagayan po doon. So, pangalawa, they shall be teachers, but instead need to be taught. So, sa panahong yaon, dapat sana ay mga guru na sila. Pero ang nakakalungkot, sabi po doon, ang katotohanan ay kayo pa yung dapat naturuan. Dapat ay bumalik kayo doon sa foundational, mga elementary teachings ng gospel o ng fundamental truths. No, balik kayo doon. So, they should be teachers, but instead need to be taught. And letter B, the food. Hebrews 5 po ito, verse 12. Baby believers can be fed only with milk, no po? So, alam ko po na meron po tayong ibang mga kapatid na bago pa lamang sa Panginoon, probably wala pang 1 taon. It's okay na habang nasa stage ng infancy or doon po sa pagiging sanggol sa salita ng Diyos, milk pa rin yung kailangan. Pero habang tumatagal yung panahon, kinakailangan din po natin yung solid food. So baby believers can be fed only with milk. Sa 1 Corinthians chapter 3, verse 2, I gave you milk, not solid food, for you were not yet ready for it. So, for the meantime, doon po sa mga infant, doon po sa mga baby, ay milk po muna. Kasi hindi pa po sila ready sa solid food. Pero habang dumadaan ang mga buwan, ay inuuntidos po yung sa kanila, yung mga unti-unti ay pinapakain po sila ng mga potatoes, vegetable, and oatmeal, at iba pa. So, 1 Peter chapter 2, verse 2, like newborn babies, crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation. So, napakahalaga, nasabi po doon, kahit na sanggol pa, i-crave daw po yung pure milk. At pagsikapan daw po sa pamamagitan ng gatas, you may all grow up in your salvation. So, unti-unti ay lalago tayo sa ating pagkakaunawa ng ating kaligtasan. So, baby believers, when a child is very young, they only consume milk. They can only process something meant for infant. So, spiritually, they can only deal in simpler spiritual matters. So, it's okay for the new converts na po, okay lang, wala po tayong doon. Pero, doon po sa mga matatagal ng mga mananampalataya, ay dapat solid food na ang kinakain. So, number 2, mature believers. So, mature believers can easily digest solid food. So, in 1 Corinthians chapter 2, verse 6, we do, however, speak a message of wisdom among the mature. So, napakahalaga po na makita natin na, sabi po dito, it has everything to do with making a purposeful effort. So, maturity requires that a person learn to use our greatest spiritual tools, the Word of God. So, ito po ay sa Hebrews chapter 4, verse 12. So, in order to aid our discernment, so habang tayo po ay lumalago, habang po tayo ay nagmamature sa salita ng Diyos, kasi sabi nga po doon sa chapter 6, no? So, yung po dito, balikan ko lang po yung 14, but solid food for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. So, going back sa Hebrews chapter 4, verse 12, so in order to aid our discernment, which resulted to distinguish between good and evil,
knowing the difference between truthful, godly teaching, and worldly and false faith. So by the time na patuloy na tayo nagsisearch ng salita ng Diyos, patuloy na talagang yung nagbubuhos po tayo ng panahon sa pagsasaliksik ng salita ng Diyos, nakikita na natin at nare-realize natin na madami pala sa ating paligid o sa mga probably nakikita natin na napapanood sa television, hindi pala sila mga godly teaching, instead ay worldly, mga makamundo or secular. And probably yung iba, kung hindi tayo very watchful at hindi tayo magiging maingat, maaari tayong madala kasi ang dami pong magagaling. Ang dami pong ang uhusay nilang ipahayag yung salita to the point na naititwist na talaga, yung talagang binabaluktot. Pero since hindi tayo aware kung kaya't sa kahusayan nila ay nadadala po tayo nung mahusay na explanation na ibinibigay po nila. Pero kung tayo po ay babalik doon sa mga pinag-aralan po namin last year, homiletics, hermeneutics, paanong i-interpret, yung scientifically ay talagang aaralin mo ang salita ng Diyos na hindi mo huhugutin yung isang verse lamang para i-defend ito. Hindi po. Parang kung isang verse lang yon, napakabuhay. Hindi siya it cannot stand alone, no po? Kailangan ng mga supporting. Okay, so again, discernment which resulted to distinguish between good and evil, knowing the difference between truthful, godly teaching, and worldly and false faith. So, maging maingat, masuri sa pakikinig ng salita ng Diyos, hindi komod ang husay, ang gagaling ay parang mahihirati na tayo, makakasanayan na natin pakinggan ang mga taong ito until na hindi natin namamalayan ay nadadala na tayo ng mga maling katuruan ng mga taong ito. So, maging maingat at maging aware po tayo sa lahat ng ito. So, sa Ephesians chapter 4, verses 11 to 15, nais ko pong basahin po dito, po? Ephesians chapter 4, verses 11 to 15. Okay. So, Christ Himself gave the apostles, the prophets, and evangelists, the pastors and teachers to equip His people for the work of service so that the body of Christ may be built up. So, yun po yung purpose, no? Meron pong mga apostles, may mga prophets, pastors, teachers. Anong layunin po? Sabi po doon, going back sa verse 12, to equip His people for the work of service. Inihahanda po tayo sa gawain upang ang bawat isa ay makapaglingkod sa gawain ng Panginoon, work of service, so that the body of Christ may be built up until we may all reach in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining the whole measure of the fullness of Christ. Then, ito, verse 14, then, we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of the people in their deceitful scheming. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. So, sabi nga po doon, kapag tayo po'y naging matured na, kapag talagang alam na natin ang salita ng Diyos, ano yung purpose natin, lahat-lahat, sabi po doon, hindi na tayo mahihirate, hindi na tayo madadala ng mga maling katuruan na ito, sabi po, tossed and fro by the waves. Hindi na tayo madadala ng mga maling katuruan na yon, kundi ay alam na natin kung saan tayo mag-stand, no po? So again, we know the purpose to build up the body of Christ and for us to prepare us in the service, in the ministry. So, number 2, the solution for having spiritual maturity. So, move on from baby food to solid food for adults. So, mag-move on na tayo.
dun po sa chapter 6 na po, don't go backward. Though yung mga teachings po doon ay napakahalaga din naman po nito. No po? Balikan po natin yung chapter 6 ng Hebrews. Okay. Don't go backward. Okay. Verses 1 and 2 ng chapter 6. Therefore, let us move beyond the elementary teaching about Christ and be taken forward to maturity, not laying again the foundation of repentance from acts that lead to death and of faith in God, instruction about cleansing rites, the laying on of hands, the resurrection of the dead, and eternal judgment. So don't go backward. So yun po ay sa Hebrews chapter 6 verses 1 and 2. So napakahalaga po yung importance ng repentance and of faith toward God. So our hope is to turn away from our sins and dead works and to put our complete trust in the work of Jesus Christ, who took our sins and give us His righteousness. Kapag naunawaan natin yung kahalagahan ng repentance and then yung faith sa ating Panginoon, dapat nahahanda na po tayo na magkaroon ng mga pagbabago sa ating buhay. Bahagi po ng maturity po natin, nagkakaroon po ng change of life. Kung dati, tayo po ay, hihingi po ako ng parang ask po ako sa inyo ng bigyan niyo po ako ng pagkakataon, na hindi ko masaktan ng inyong mga kalooban. So, sabi nga po doon, yung importance ng repentance and faith toward God, doon mahalaga po yung mga bagay na ito. And part po ng mga katuruan na ito, as we mature in the Word, unti-unti nare-realize natin yung mga pagbabago na dapat mangyari sa ating buhay. If before, merong mga nagtataya ng sa weteng, loteng, STL, madami pa, Hindi ko alam yung mga sugal kasi never in my life na-involve or na-engage sa anumang uri ng mga gambling So, napakahalaga dahil po, sabi po doon, nagmamature na tayo, kung kaya't iniiwan na po natin yung ating mga lumang pagkatao, yung lumang buhay natin. So, probably meron tayong wrong relationship or hindi tama yung relasyon natin. Marahil ay naroon yung conviction pa rin ng Holy Spirit. Itutuwid tayo ng banal na Espiritu. Ipapaunawa ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita, sa pamamagitan ng conviction ng Holy Spirit that we are heading to a wrong way. At hindi po maganda yung pinagdadaanan o yung katapusan ng ating landasin. So, yun po, Our hope is to turn away from our sins. So, meron po tayong pag-asa. Sabi po doon na lalayo tayo sa lahat ng uri ng kasalanan. Lahat ng uri, lahat ng anyo ng kasalanan ay iiwanan natin, tatalikuran natin, at nahahanda tayong humarap sa ating Panginoon. And probably, part po nung ating katawan, sabi po ng Korinto, ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. At sino man magwasak dito, ay wawasakin din ng Diyos. So ano po yung ginagawa natin sa templong ito? Ano yung ginagawa natin sa ating mga katawan? So, marahil part po noon, kung meron pang iba na hindi nyo maiwan yung pagiging yung smokers, approach nyo ang Panginoon. Lord, nais ko na isuko yung bagay na ito na probably ay hindi maganda. So ipapaunawa ito ng Diyos sa atin na yung katawang ito ay templo ng banal na Espiritu. So I've been giving to you these things kasi sabi po doon, our hope is to turn away from sin. So ano yung mga kasalanan na yon na nagiging sagabal sa ating paglilingkod sa Diyos at hindi natin maihandog ang ating mga sarili
Sa Romans chapter 12 verse 1 and 2, di po ba dapat ihandog natin at ang ating mga buhay, isang handog na buhay at hain sa harapan ng Diyos. At sabi po doon, hindi na natin kinakailangan pa na kinakailangan magkaroon ng pagbabago ng kaisipan. Okay. So, don't go backward. The importance of repentance and of faith toward God. And number 2, the importance of baptism and laying on of hands. And then number 3, resurrection of the dead and eternal judgment. So that is not the end, that our bodies will be raised incorruptible, that all will stand before God, the judgment seat of our Lord Jesus Christ. So, kailangan po yung mga teachings na ito at napakahalaga ng mga elementary teachings. Kasi kung wala po yung mga foundational na ito, magko-collapse po yung ating belief. So napakahalaga, pero hindi kinakailangan na mahabang panahon ay nananatili dito, kinakailangan ay nagmo-move on. And then, now, letter B, go forward. And in verse 3, go forward, go on to maturity. So, ito po yung gusto ng author na magpatuloy tayo na lumago sa ating mga pananampalataya. And then, in number 3, the author's concern, he wants in regard to a dreadful situation. Ano yung mga bagay na parang nakakatakot na seryoso na mga problema na dapat ay hindi na dapat mangyari po ito, pero nangyari somehow. Bakit? The impossibility in this situation. Those who have tasted the heavenly gift, who shared in the Holy Spirit, and have tasted of God's Word. So, nakita ho natin, yung concern ng author dito, kasi ang problema, meron chances yung falling away, na itong mga believers na ito doon sa Hebrews, ng mga panahon na yon, ay mag-fall away sila. Mawala ang kaligtasan nila dahil sa mga bagay na nangyayari sa kanilang mga buhay. So, yung impossibility in this situation, naranasan nila yung mga, sabi po doon, they have tasted the heavenly gifts. At hindi lamang yon, they have shared in the Holy Spirit and have tasted God's Word. No, so naranasan nila yung mga bagay na ito. And next, what? After experiencing this, they turn from God. Sa kabila po pala ng mga bagay na yon na naranasan nila yung kabutihan na Diyos, na naranasan nila yung conviction ng banal na spirito, at naranasan nila yung mga heavenly gifts po na tinukoy po dito, ang nangyari, sabi po doon, verse 6a, okay. And who have fallen away to be brought back to repentance. To their loss, they crucifying the Son of God all over again and subjecting Him to public disgrace. So, naranasan nila ang salita ng Diyos. Naranasan nila ang banal na spirito. Naranasan nila yung heavenly gifts, and yet, meron chances, sabi po doon, they turn away. Lumalayo sila doon sa Diyos. Lumayo sila sa kalooban ng Diyos sa kanilang mga buhay. And letter C, the why? These people cannot be brought back to repentance, for they crucify the Son of God all over again. So, nilalagay nila sa kahihiyan ang ating Panginoon. Bakit? Kasi naranasan na nila yung mga katotohanan, di ho ba? Sabi po doon sa chapter 6, verse 1 and 2, naranasan nila ang salita ng Diyos, naranasan nila ang pagkilos ng banal na spirito sa kanilang buhay, and then they have tasted the heavenly gifts, and yet, parang meron dumarating nga, di ba? Sabi nga kanina, dull of hearing, they are lazy to understand, lazy to learn, tamad na silang matuto, at ayaw nila yung mga katotohanan na ito, kung kaya't pinili nila ang tumalikod na lamang sa mga natutunan nilang katotohanan mula sa salita ng Diyos. So,
Nakakalungkot naman dahil meron chances, sabi po doon, the people cannot be brought back to repentance for they crucify the Son of God over again. So, kapag po pala ganun yung nangyayari, na tayo po ay, sabi nga po, yung nagkakaroon ng dull of hearing, lazy to understand, yung mga nasabi ko po kaninang nauna, ay nakakalungkot dahil maaari po palang mahulog tayo dun sa fall away, yung falling back. At hindi natin namamalayan na may mga panahon pala na ayaw na nating mapakinggan ang salita ng Diyos. Mas panahon natin ay nauubos sa TikTok, sa Facebook, sa ating mga messenger, so on and so forth, sa social media, at wala ng panahon sa salita ng Diyos. So, I don't know, no po. Lalo na po sa Pilipinas, no po, na sabi nga po, ang Pilipinas ay parang nasa top po siya sa mga gumagamit ng mga cellphone dahil ultimo bata, hawak po nila yung kanilang mga cellphone. Tama po ba? At siguro nakakapag-relate po kayo. Probably pag inuutusan ninyo, alam niyo na yung salita nung agad na mapapakinggan ninyo. Ano yung mapapakinggan ninyo kapag meron kayong inuutos? Okay, wait lang. At sa mga adult naman, kapag salita na rin ng Diyos o kaya busy kayo sa mga TikTok ninyo o kaya sa mga social media, tapos yung asawa gutom na, ano yung sagot ninyo? It's either wait lang, matanda ka na, bahala ka sa buhay mo. So, nakakalungkot, di ho ba? Naagaw ng ating panahon ng ating mga cellphone, ng mga ating social media at marami pang iba yung salita ng Diyos sa ating mga buhay. At saludo po ako dun sa mga kapatid natin. Early as 5 a.m. ay meron akong mga bagong pangalan na mga nakita doon. Sana tuloy-tuloy ko pong makita yung mga pangalan po ng mga kapatid. Nakita ko po recently ay may parang bagong pangalan akong nakita doon na kapatid din natin. Pero alam ko po na sa pagising ng maaga, it takes discipline. And talagang, yung talagang magpapasya tayo na gagawin po natin ito kasi gusto natin umunlad, gusto natin lumago, gusto nating mag-mature sa salita ng Diyos. Kung kaya't, kahit siguro gustong-gusto nyo pang magpahinga, gustong-gusto nyo pang matulog, pero dahil gusto ninyong matuto mula sa salita ng Diyos, kung kaya't isi-set aside ninyo yung convenience. So, salamat po sa mga kapatid na early as 5 a.m. ay gising na po at kasama na po sa mga pag-aaral ng salita ng Diyos. No po? So, sabay-sabay po tayong natututo at umaalam po mula sa mga deep things with regards to God's Word. So, dito po, the illustration from this situation, verses 7 to 8, ginamit po yung lupa When the land is fruitful, it is blessed. And then when the land is fruitless, it is cursed. At dapat lang na susunugin daw po ito. And finally, sa number 4 po, the anchor for spiritual maturity, ito po sa verse 13 to 20 na, because of the Father's promise. May dalawang pangako ang Diyos na hindi na nagbabago. No? Yung promise niya, yung oath o yung pangako at yung oath po niya doon ay hindi po pwedeng baguhin. So the promise to bless Abraham, and he did. Yun po ay verse 13 to 15, and God promised to bless, and He will. Yung mga pangakong ito ng Diyos kay Abraham, tinupad niya, at sa katibayan, tayo po kahit na mga hindi tayo Hudyo, hindi tayo yung mga piniling bayan ng Diyos, dahil po sa pangakong ito ng Diyos na in-extend po niya sa mga hentil, nadamay po tayo ng kaligtasan. Nadamay po tayo ng biyaya ng kaligtasan ng Diyos na intended sana sa mga Hudyo lamang. So, because of Father's promise, God promised to bless Abraham, and He did. And God promised to bless, and He will. And because of the Savior's priesthood. So,
nais ko po na sa taong ito, kanina nung nagsimula po tayo, ang dami pong bakanting upuan, ano. Dahil siguro napasarap yung tulog, kahit na medyo mainit-init na yung panahon natin, kahit na December pa lang. Pero eto, salamat pa rin sa biyaya ng Panginoon dahil ang ating pong, parang nais natin na sa pag-unlad natin, sa paglago natin, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ay talagang pagtibayin tayo ng Panginoon na regardless, ano man po yung mga kalagayan natin sa buhay, ano man po yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, kinakailangan na dapat ay priority ang salita ng Diyos, priority ang Panginoon, priority na saliksikin natin ang salita niya. At alam naman natin yung mga pangako ng Diyos, di ba? Matthew chapter 6:33. Kapag natutunan natin unahin ng Diyos sa ating buhay, yung mga bagay na hinahanap ng mga hentil, yung mga bagay na hinahanap ng mga tao sa mundong ito, yung dagdag, yung bonus, etc. Ano na lang ito ito na yung susunod na lang sa atin ito kasi natutunan natin sa unahin ng Diyos. Kaya yung mga pinagsisikapan ng mga unbelievers, I think sa Psalms yun, di ba? Sabi, ang aga-agang gumigising, gabing-gabi nang natutulog. Pero sabi po doon, ang Diyos ang siyang nagbibigay ng mahimbing na tulog. At kaya ng Diyos na pagpalain ang buhay ninyo. Naniniwala po tayo doon na kayang pagpalain ng Diyos ang ating buhay. So, ang required lang po dito ay yung katapatan po natin sa Panginoon. So, nais ko lang pong dagdag ng kaunti, yung kaligtasan po natin dito, actually, ano po yun this has something to do with salvation, ano po. Ang kaligtasan po natin ay maaari natin panghawakan sapagkat ito po'y pangako ng Diyos, absolute trustworthiness of the Scripture. Romans 10:13, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. At yung kaligtasan po natin ay ayon pa rin po sa finished work ng ating Panginoon. Ito po ay dun sa John chapter 19 verse 30, di ba? Nung malapit na po siyang malagutan ng hininga, sabi ng Panginoon, it is finished. Tapos na. And yung inward witness ng Holy Spirit, yun po ay sa 1 John chapter 3:24, and the evidence of changed life. Meron pong ebidensya, binagong buhay. So, kanina nga po, sinabi ko na yung, di ba, yung elementary teaching nga, yung repentance, at sabi po doon, yung turning away from our sins, at ang katotohanan po doon, sabi, ay yung evidence po ng changed life. Merong binagong buhay. Ang buhay natin ay bago na kay Kristo. At wala na yung dating pagkatao. So, kapag tayo po ay nabaptize na, probably sa iba na naalala natin yung kahulugan noon, ilulubog tayo, ang kahulugan po noon ay patay na tayo sa ating dating pagkatao. At sa pag-ahon po mula sa tubig, tayo ay bago na kay Kristo. So meaning to say, yung dating pagkatao natin, isinuko na natin lahat sa Panginoon. Kaya sabi ko nga kanina, hindi ko na patataasin ng inyong kamay. Yung mga nagtataya ng nananaginip ng numero. O kaya meron kayong mga inaalagaang numero ninyo, birthday ninyo, birthday ng asawa ninyo, wedding ninyo, na 10 taon na, 20 years na, ay talagang nagtataya pa rin kayo. Inalagaan nyo yung mga numerong ito. Somehow ay iniisip niyo na mananalo kayo. Pero, sabi nga po, ano yung evidence? Change life. Binagong buhay. So, napakahalaga po ng bagong buhay kay Kristo. So, ang sarap po na alalahanin yung kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Kanina habang umaawit pa lamang tayo, talagang hindi ko maiwasan na umiyak. Dahil yung biyaya ng Diyos,
malakas tayo, buhay tayo, nagagawa natin yung gusto nating gawin sa buhay. Di ba napakalaking pagpapala noon? Napakalaking pagpapala po noon. Pagpasok po ng December, bago po December no po, nandun lang ako sa bahay ng anak ko, tapos nakita ko, nag-miss call pala yung ate ko. Tapos binalikan ko na lang, sabi ko, ate, bakit? Sabi niya, Vic, busy ka ba? Sabi ko, hindi naman ate, okay lang. Tapos sabi po ng ate ko, Vic, ini-invite ka ng kuya mo. Punta tayo ng Japan. Iniisip ko nga, yung parang mga privilege, yung benefits, yung mga bonus, nabanggit ko nga yung bonus, yung mga hinahanap ng mga Gentiles, ng mga unbelievers, instead na searching the scriptures, yung added blessing yung hinahanap nila. Kaya sabi ko, ate, hindi naman, okay naman ako. Tapos sabi niya, Vic, ayusin mo na yung ayusin mo na yung passport mo. Kaya parang agad-agad, kahit na parang, kumbaga, tahimik ako, kumbaga, panatag ako, biglang-bigla, sabi nga nun, ayusin mo yung ayusin mo yung passport mo, visa, etc. Tapos, nag-iisip ako, sabi ko, kung tatanggihan ko yung invitation ng mga kapatid ko, ito yung pumasok sa isip ko eh. Sabi ko, never, kung baga magiging hesitant ako and then I will say, ate, hindi ko kaya. Probably, never na hindi na nila ako iimbitahan pa. Never in my life, aayain pa nila ako kahit anong mga Kasi, sa mga previous na mga karanasan ko, minsan di ba nasi-share ko naman po sa inyo, though it's a domestic problem, domestic talaga ito, issue. So minsan kasi parang dumating sa isip ko na, sabi ko, hindi man lang ako naaaya ng mga ito. Samantalang yung mga kapatid, mga pinsan namin na noong mga panahon na ang hirap-hirap ng buhay namin, sila yung mga nang mata sa amin, talagang tinapaktapakan ka. Tapos sila yung mga, kapag nagdatingan, tinitreat, dinadala sa mga 5-star na mga restaurant. So parang, I don't know kung parang inggit or galit yung nasa akin, nasa puso ko. Pero sabi ko nga, kung sasabihin ko na hindi ako makakasama, most probably, or 100%, 99.9%, never naaayain po ulit ako ng mga kapatid ko. So salamat sa Panginoon sa privilege na makasama, kahit sabi ko nga po, napakabilis ng mga proseso, napakabilis ng panahon ng paghahanda. On my part, tingin ko, isip ko na, sabi ko, Panginoon, kung hindi mo kalooban, kasi problema, bank statement, alam ko, hindi na ako papasa doon. So, ginawa ng paraan, ng anak ko po, ginawa ng paraan niya, lahat-lahat. Yung anak ko po yung namroblema, yung anak ko po ang na-stress, siya yung talagang lahat-lahat nag-isip. Tapos, sila, dumating na yung approval nila. Sa akin, wala pa akong tawag. Kaya, sabi ko, ate, para hindi naman masira yung tour ninyo, i-go nyo na. Kasi yung sa akin, hindi pa lumalabas yung approval ko. Para hindi naman pare-parehong, hindi masira yung plano nyo, i-go mo na, ate, magpa-book na kayo kasi 5 sila doon 5 sila sa Valenzuela, tapos isa lang ako dito. I-go mo na, ate, dahil lumabas na yung visa nila, ako wala pa. Tapos ito nga, last minute biglang dumating yung parang message sa cellphone at pumunta kami sa SM Clark at kinuha namin yung ko po doon, yung passport. So salamat po sa Panginoon. Kaya nung time na nasa taxi kami nung kapatid ko, yung pamangkin, tapos ate ko, tapos ako, 3 lang kami doon 2 sasakyan. Umiiyak ako kasi talagang sabi ko, Panginoon, napakabuti mo.
napakasagana ng mga pagpapala mo sa buhay ko. Dahil naranasan ko yung mga ganon na all expenses paid. Hindi ako gumastos. Lahat ay sagot ng kuya, ng ate. And mind you this, siguro may mga kapatid na po tayong galing ng Japan, hindi po biro yung mga gastusin po doon. Sa laki ng gastos, malulula kayo sa mahal. Pero sabi ko nga, all expenses paid. Salamat dahil ang buti ng Diyos. Yung dati na parang hindi ko iniisip na ito pala ang bonus na lang ng Lord sa akin. Dagdag na parang incentives na lang niya sa buhay ko as I serve Him. Salamat dahil napakabuti ng Diyos sa buhay ko. Ganun po siya kabuti. Kaya itong taon na ito, pangalawang pagkakataon ko po, after 15 years, imagine, 15 years, nakabalik po ako ng Hong Kong. September po yun. Nakabalik din po ako ng Hong Kong. Kasi, yung kaibigan ko na nangungulit sa akin, sabi niya, Ate Vicky, sabi niya, alis naman tayo, punta tayo ng Hong Kong. So, ang habol po ng kaibigan ko, tatakan lang po, magkaroon lang ng tatak yung kanyang passport. Sabi ko, ganun lang pala gusto mo, patatakan mo na lang sa recto. diba? Sabi kong ganun. Pero natuloy din po kami, kasi 7 months po yung pa-booking, mahabang panahon yung na-book. So, February pa lang nakabook na po yun. Tapos dumating po yung yung September, medyo naka-atake yung asthma ko, kaya hindi kami talaga lumibot. Nakiusap lang po ako dun sa tinuluyan namin kay Pastor Rodel. Sabi ko, Pastor Rodel, kasi wala kaming, as in, doon lang kami sa lugar nila. Tapos nakapag-preach po ako ng araw na linggo. So, sabi ko nga po, after 15 years, nakabalik po ako ng Hong Kong. Ang habang panahon, 15 years. Sabi ko, Pastor Rodel, pwede, dalhin mo na lang kami sa Macau. So, yun po. Hindi po kami nakalibot, wala kaming pinuntahan, doon lang kami sa lugar niya. Pero salamat pa rin, nakarating po kami ng Macau. So, mga kapatid sa Panginoon, ito po yung last Sunday ng December. Next Sunday, January 2025, panibagong taon. Alam ko po na iba-iba yung kalagayang nating spiritual sa ating Panginoon. Ang challenge ko po ay patuloy tayo sa Panginoon. Research natin ang scriptures at alamin natin yung kalooban niya sa ating buhay. At alam ko naman na napakaganda ng kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya. At napaka-inam na talagang magkaroon tayo ng foretaste. Yung taste of yung maranasan natin yung lasa. Ano ba yung ang lasa talaga ng salita ng Diyos? Ano yung lasa sa araw-araw ay talagang bahagi ka ng mga pag-aaral at bukod doon ay meron pang ibang mga pag-aaral na isinasagawa. So, let us have a deep relationship with God at sikapin po natin na ang ugnayan po natin sa Panginoon ay tuloy-tuloy regardless ng mga nangyayari, ano man yung mga kinakaharap po natin, ano man po yung sitwasyon, magpatuloy lang po tayo sa ating Panginoon. Tinatawagan ko po si Pastor Rene for Amen. So today, for the second time, we will giving our second offering to the Lord. So ginagawa po natin ito once a month. Tama po ba, Pastora? Once a month. Amen. So we will giving our second offering in support to the work of the church, missionaries, and ministries that advance God's kingdom. So, sa mga iba pa pong pagkakagastusan ng ating church, sa mga sending our missionaries, no?
So tayo po ngayon ay magkakaloob sa pangalawang pagkakataon. Sige po, ipanalangin po natin. Dakilang Diyos, kami po ay lubos na nagagalak sa umagang ito sa iyong mga salita na amin pong napagbulay-bulayan. Maging sa amin pong pangalawang pagkakataon na pagkakaloob, Panginoon. I-bless mo po ito at sa mga kamay na magkakaloob muli, Panginoon. Patuloy na pagpalain mo, O Diyos, at magamit po ito sa iyong gawain, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos. Patuloy ka naming pinupuri at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. In closing po, next Sunday po ay 9:30 po, sana ay nandito na tayo dahil meron po tayong corporate prayer. So around 9:30 ay mag-i-start na po ang ating gawain. So I'm requesting for everybody to please rise up as we close in prayer. And as we commit our life to God, looking forward sa 2025, alam ko po napakaganda ng ipagkakaloob ng Diyos sa ating lahat. Let's expect na ang Diyos ang siyang magre-reward ng mga pagsisikap natin, lahat ng mga effort natin, alang-alang sa gawain po ng ating Panginoon. Dakilang Diyos, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami sa kabutihan niyo po sa aming lahat. Sa huling linggo, Panginoon, ng 2024, iba't iba man po yung mga pinagdaanan namin, iba't iba man po yung mga kalagayan namin sa buhay, naroon na ikaw ay napakabuti sa lahat ng panahon. Subok na subok ka namin, Panginoon, sa maraming mga karanasan namin sa aming buhay. Hindi ka po nagkulang, hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami ginutom kahit minsan. Overflowing yung mga blessing mo sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya, Lord, ang aming pong prayer coming the year 2025, mag-alab ang paglilingkod ng mga kapatid sa inyo, Panginoon. At kami, Lord, ay magkaroon ng mga patuloy na mga mas malalalim na kaugnayan sa iyo. I-search po namin ang iyong salita at huwag kaming masiyahan lamang na darating na late at mamadali pang umuwi, kundi ma-enjoy namin yung presence mo sa aming kalagitnaan. Ma-enjoy namin ang mga salita mo. Ma-enjoy namin ang presensya ng banal na Espiritu sa aming mga buhay. Kaya dakilang Diyos, umaasa po kami ng lubos na pakikiisa mo sa aming lahat sa pagsalubong namin sa bagong taon. Maraming salamat sa mga inihanda mong mga magagandang bagay sa buhay ng iyong mga anak. Dumadalangin po kami, Panginoon, ng kalakasan, pagpapala, iba yung karunungan na nagmumula po sa inyo at hinihiling po namin, Panginoon, ang iyong presensya, ang patuloy na ipaparanas mo po sa aming lahat. Dakilang Diyos, maraming salamat. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan ka namin. Lord, amin na pong ipinagkakatiwala po sa iyo ang lahat-lahat. Ingatan mo po ang mga anak mo sa pagsalubong sa bagong taon. Wala pong masasaktan. At Panginoon, ingatan niyo po ang bawat isa. At ma-enjoy po namin ang fellowship namin sa aming mga pamilya, sa aming mga mahal sa buhay, even sa mga extended family at sa iba pang mga event na mga pupuntahan ng mga kapatid, ay samahan niyo po ang bawat isa. Panginoon, amin na pong itinatagubilin sa inyo ang lahat. Maraming salamat. Ngayon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagliligtas ng anak,
at ang presensya ng banal na Espiritu ang siya sumaatin hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Lahat po yung magsabi ng Amen.